Session Contest. Ito ang Episode 1, The Empty Hands, ang panimula ng bagong kabanata. Episode 1, The Empty Hands, ang mga bakanteng kamay. Scene 1, ang paghihiwalay sa paanan ng World Tree. Nagsimula ang episode sa isang tahimik na sandali. Nakatayo sina Gon at Killua sa paanan ng higanteng World Tree. Kitang-kita ang emosyon sa mga mata ni Killua, isang halo ng lungkot at kalayaan. Killua, Gon, dito na muna tayo. Iikot muna kami ni Aluka sa mundo. Pangako, poprotektahan ko siya. Gon, nakangiti pero may konting kurot sa puso. Oo, Killua. Salamat sa lahat. Mag-iingat kayo. Magkayakap ang dalawa, isang yakap na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang pagkabata. Habang naglalakad palayo si Killua at Aluka, kumakaway si Gon hanggang sa maging tuldok na lang sila sa abot tanaw. Scene 2, ang pag-akyat sa tuktok. Dito na papasok ang World Tree Climb. Ginagamit ni Gon ang kanyang natitirang pisikal na lakas para akyatin ang puno para makita si Ging. Ramdam ni Gon ang pagod, isang pagod na hindi niya naramdaman noon. Noong nasa tuktok na siya, nandoon si Ging nakatanaw sa malayo. Ging, nakarating ka rin. Ngayon, anong nakikita mo? Gon, ang laki pala ng mundo, Ging. Ging, hindi pa yan ang mundo, Gon. Ang tinitingnan mo ay isang maliit na bahagi lang. Ang tunay na mundo ay nasa labas, ang Dark Continent. Dito ipapaliwanag ni Ging ang tungkol sa mga calamities at ang pagnanais ng tao na tumuklas. Ngunit sa gitna ng usapan, may mapapansin si Ging. Scene 3, ang masakit na katotohanan. Ging, subukan mong maglabas ng aura, Gon. Susubukan ni Gon. Magpo-focus siya, kukuha ng buwelo gaya ng dati, pero walang lumalabas. Walang liwanag, walang init. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling normal. Gon, gulat at natatataranta. Ging, bakit? Hindi ko maramdaman. Wala akong makitang aura. Ging, seryoso ang muka. Inubos mo ang lahat, Gon. Ang ginawa mo kay Pito, hindi yun basta-basta. Isang vow yun na nag-burn out sa lahat ng nodes mo. Sa ngayon, bumalik ka sa pagiging normal na tao. Isang reset. Scene 4, ang pagbabalik sa Whale Island, bababa si Gon mula sa puno na bagsak ang balikat. Sasakay siya ng barko pabalik ng Whale Island. Sa loob ng barko, tinitingnan niya ang kanyang mga palad. Iniisip niya, ano na ako ngayon kung wala akong nen? Pagdating sa pantalan, sasalubungin siya ni Mito-san. Walang maraming salita, isang mahigpit na yakap lang. Alam ni Mito na may mabigat na pinagdadaanan si Gon. Scene 5, ang buhay sa ilalim ng bubong sa loob ng bahay, tambak ang mga libro. Sinabihan ni Mito si Gon na kailangan niyang mag-aral at habulin ang mga missed lessons niya. Makikita natin si Gon na nahihirapan sa math at science, isang bagay na mas mahirap pa yata sa paglaban sa Chimera Ants para sa kanya. Habang nag-aaral, may darating na sulat. Mula ito kay Leorio. Ibabalita ni Leorio ang tungkol sa gulo sa V5 at ang balak ni Beyond Netero na pumunta sa Dark Continent. Ending scene, ang desisyon ni Gon, lalabas si Gon sa balkonahe ng bahay nila sa gabi. Titingin siya sa mga bituin. Maaalala niya ang mga adventures nila ni Killua. Kukuha siya ng isang pamingwit at ihahagis ito sa dagat. Gon, internal monologue. Sabi ni Ging, ito na ang oras para alamin ko kung ano ba talaga ang gusto ko bilang tao. Hindi bilang hunter, kundi bilang Gon. Sa huling frame, makikita natin ang isang ibon na lumilipad patungong north, patungo sa direksyon kung nasaan ang Black Whale, ang barkong magdadala sa lahat sa Dark Continent. At sa isang sulok ng Whale Island, may isang figura na nanonood, si Whelfin, nakakarating lang sa isla, dala ang amoy ng panganib. Next episode preview. Magugulat si Gon sa balitang si Kurapika ay kasama na sa Zodiacs. Samantala, isang misteryosong mensahe mula kay Killua ang magpapabago sa tahimik na buhay ni Gon sa isla. Boss Polly, ano sa tingin mo ang mas magandang focus para sa episode 2? Isa, ang paghihirap ni Gon na mag-aral habang sinusubukan niyang mahanap ang natural aura niya. 2, o ang simula ng gulo sa Meteor City kung saan unang ipapakita ang anino ni Gyro?